Nagsalita na ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated para sagutin ang mga paratang ng pang-aabuso sa kanilang grupo. Ipinakita rin nila sa News 5 ang White House na ginawa raw Shabu Laboratory. Live mula sa Socorro, Surigao del Norte, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon? Cheryl, aabutin ng halos 2 oras mula Siargao Island bago marating yung tinatawag na Sitio Kapihan, kung sa matatagpuan naman yung grupo ng Socorro Bayanihan Services Incorporated dito sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. At doon, nakausap nga natin mismo yung leader o pinuno ng grupo na si alias Senior Aguila at isa-isa niyang sinagot ang mga akusasyon laban sa kanya at sa kanilang organisasyon. Mula Siargao Island, halos 1 oras ang biyahe sa bangka para marating ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Pagdating sa bayan, tanging mga tricycle o bao-bao ang pwedeng gamitin para marating ang tinatawag nilang kapihan na nasa tuktok ng bundok. May mga bahagi ng kalsadang hindi pa sementado kaya inaabot ng mahigit 40 minuto ang biyahe. At bago makapasok sa mismong kapihan, may security munang hihingi ng mga pangalan. Hindi ganun kadali marating ang lugar kung saan nakatirik ang mga bahay ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Mainit ang pagsalubong nila sa pagbisita namin. Kilala bilang civic organization ng SBSI dito sa Surigao del Norte. Pero biglang nag-ibang imahe ng isiwalat ni Senator Risa Hontiveros na pugad umano ito ng prostitusyon, illegal na droga at karahasan. Humarap sa amin ang 23 anyos na leader ng grupo na si J. Renz Kilario o kilala sa tawag na Senior Aguila. Aminado siyang nasaktan sila sa mga alegasyon. Yung sabi ni Senator Risa Hontiveros, yung mga sinabi niya is parang para sa amin, unfair naman. Kasi kahit staff lang niya, hindi naman dito pumunta. O kahit siya, ni Anino niya, hindi pumunta. Na sana pakinggan din naman yung panig ng buong komunidad rito. Para makita talaga yung buong katotohanan. Isa-isa rin niyang sinagot ang mga alegasyong pinupukol sa kanya, kabilang na ang pagtawag na kulto sa kanilang organisasyon at pagsasabing siya ang bagong Jesus o Mesiyas. Matatakot ako sa Diyos, sir, kung ganyan. Kasi may takot ako sa Diyos. May takot ako sa Diyos. Sa Kristan nga ako, sir. I am believers of God. Hindi rin totoo ang mga akusasyon na pangmomolestya o panggagahasa lalo sa mga minor de edad. Pero iginit niyang meron talagang nangyayaring early at fixed marriage sa lugar. Kasi parang nanonatong Socorro yung tradisyon na parang sa mga Chinese na may arranged marriage, early marriage. Yung kasi kahit nga hindi naman dito kasi buong Pilipinas. Pero dito sa Socorro, hindi kami yung lang may issue rito. Meron ditong issue sa buong organisasyon. Kahit isa-isahin, kahit imbestigahan nyo lahat ng organisasyon dito. Ipinakita rin nila sa amin ang tinawag na White House na umano'y Shabu Laboratory na mariin nilang pinabulaanan. Sinasabi nila na box daw ng armas. Pati ang mga inakala raw na lalagyan ng mga baril. Ito pala yung sinasabi nila na lalagyan ng mga armas. Oh. Ano mong purpose namin dyan? Baka yung tripod akala nila armas. Ipinakita rin nila ang sariling radio station at recording booth at tahian. May makeshift classroom din sa lugar para makapag-aral. We are working on the application para sa recognition sa DepEd po, sir. Yun nga ang problema namin. We are really asking help. Mayroon na pong mga taga-ibang lugar na nagmanifest ng tulong pero baka po maapektuhan sila sa naging issue ngayon. Mahigit 1,000 pamilya o aabot sa halos 4,000 individual ang piniling manirahan dito sa bundok at maging bahagi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Isa lamang ito sa 60 organisasyon sa buong bayan ng Socorro. At tingin ng grupo, posibleng may kaugnayan sa away o hindi pagkakaunawa ng magkakabilang partido ang naging ugat ng naturang issue. Umaasa ang grupo na mabisita raw sana ng mga mambabatas sa kanilang komunidad para malaman ang sitwasyon.
Cheryl, sa ngayon mahigpit pa rin ang pagbabantay ng lokal na pamahalaan dito sa mga sinasabing biktima mula dito sa grupo naman ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. At kasabay niya, natanggap na rin ng grupo yung imbitasyon naman ng Senado para humarap sila sa gagawing pagdinig sa September 28. At sinasabi nila kahit kapos sa budget, ipipilitin daw nilang dumalo dito. At kinabukasan o sa mga darating na araw, inaasahan naman na darating dito sa lugar ang Commission on Human Rights para magsagawa naman ng sarili din nilang investigasyon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging bilis at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.